Okay, update bago mag-New Year. So, magiging maingay yung background sound natin. Pero, anyway, mabilis lang to, no? Bago mag-New Year. Meron tayong ascending channel ngayon. Ang last na drawing natin ng ascending channel, parang ganito, no? So, ang drawing natin parang some sort of ganyan. Ganyan. Nakakita tayo ng some sort of breakdown, no? Breakdown. Actually, medyo delikado to nung nakita ko to, no? Ang lakas pala ng mga papatok ngayon. So, eto, no? Nagkaroon tayo ng some sort of breakdown, then pumasok tayo sa loob. At mukhang meron tayong isa pang lower targets ng or more like ibang way of pag-drawing ng ascending channel natin, which is eto, no? Kung titingin tayo ng daily natin, daily meron tayong mga week down dito. Kaso ang problema dito ngayon, so nagkaroon tayo ng marami-raming tops dito. Sa taas, konti pa lang, so may chance pa to, may chance pa to. Andun pa rin yung idea na pwede pa rin umangat to the upside, na pwede mag higher high possibly. Iingat tayo kapag nag lower high tayo dito, kasi kapag lower high nag-i-indicate ng weakness yon. At potentially isa pang retest dito, baka bumagsak na to or mag-breakdown na to. Okay? So titignan natin kung may possibility ba tayo mag-pump. Actually meron tayong possibility mag-pump na medyo decently high. Meron tayong swing failure patterns na bullish. So meron tayo dito sa una, meron tayong bull swing failure, nag-pump hanggang dun sa 43,800 area. Meron tayong sumunod dito sa area to, ay makikita nyo na, no? Swing failure pattern, push up, then retest of some sort, then push up na naman to, no? So meron tong some sort of idea na pwede pang mag-push up to the push to the upside to, okay? So makikita natin sa nasan ba 'yon? Dito, no. So meron tayo sa coin glass, meron tayong bull swing failure, meron tayong high liquidity high liquidation. Meron din tayo ditong some sort of, teka lang, double check natin 'yon. Dito yun. So meron tayo dito tsaka dito. So wait lang, etong part na to. So meron tayong liquidation dito at sumunod meron tayong liquidation dito. Okay, mga green liquidation. Kailangan lang natin mag-ingat, no, kasi habang pabagsak tayo, habang nagkakaroon tayo ng mga liquidation, pahina yung liquidation. So ang ang gusto gawin ng BTC or ng mga liquidity hunters most likely, hanapin yung mas maraming liquidity. Okay? Ibig sabihin, kapag hinahanap yung mas marami, ang tatargetin yan, higher targets or lower targets. So dalawa lang yun. So at some point gagalaw yan in the direction kung saan ang mas maraming liquidity. At ine-expect natin mas maraming liquidity sa longs. Okay? Kasi overly bullish ang mga tao sa ngayon. Okay, so medyo may malaking chance in case na mag-push up na tayo dito sa mga area to, medyo malaki yung chance na kunin ng liquidity sa mga ilalim, lalo na tong mga area to. Okay? Itong mga area to. Lalo na kasi, no, kapag ito, no, tatlong moves to the downside na to. So highly likely kapag bumalik tayo dito, baka mag-breakdown to at i-test tong mga areas to. Sa ngayon, wala akong trade. Hinihintay ko ang some sort of of bounce dito kasi meron tayong higher low, no? Push up, higher low. Push up, higher high, higher low. Higher high. At makaka-expect ako ng kung babagsak man dito to, higher low pa rin naman to. Then isa pang push to the upside. So mabilis lang sa impulse wave theory natin. Napakaingay, no? Meron tayong nahanap dito na 5 wave counts na some sort of leading diagonal. So ang only way para maging leading diagonal to, makikita natin, no, meron tayong mga weak up dito, weak up. So dito meron tayo, para only way na possible maging leading diagonal to, kapag hindi tayo kapag ito meron na tayong fake breakout, no. Kapag to nag-breakout pa dito, medyo pumapangit ang idea na may leading diagonal tayo dito. Kakalabasan, corrective move to na meron tayong A, B, C, D, E of some sort dyan. No, meron tayong A, B, C,
O actually, baka mali ito, no? Baka ganito to. A, B, C, D, E. Baka ganyang kalaki yung ano natin, yung expanding wedge natin. Okay, baka ganyang kalaki ha. Ibig sabihin, after nito, magkakaroon to ng isa pang pump dito. No? Kung ano to, no? Kung albasan, meron tayong some sort of pattern dito na 5 waves, no? Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Then dito, meron tayong ABC correction na basic lang, na ABC, ganyan, basic na ABC correction lang. Then meron tayong 1, 2, 3 na paparating dito. Malaking klaseng wave nga lang yan, no? Masasabi natin mga 52 kayo yun. So maraming base dito, maraming probability. Kasi nakakita tayo ng ano, ng triangle wave dito. Nakakita rin tayo ng potential na leading diagonal na ganito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 fake breakout, then dapat may kasunod na to na some sort of 1. Tapos eto, kailangan kapag nag-higher high siya dito or dito, pwede natin masabi baka hindi number 2 to. So ganito dapat ang itsura niyan. So ang kakalabasan kung ganito ang move nito, no? So meron tayong ABC correction dito sa loob, no? A, B, C of some sort na ganyan, or baka dito yung A wave, B wave na ganyan. Ang kalalabasan, tayo double check muna natin to, no? Okay, ganito yung, mukhang ganito yung wave count nito, no? Parang parang ganito. Meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. O baka ganito to. Baka ganito yung first wave, second wave. Kaso ano to? Expanded correction, A, B, C. Tama, A, B, C. So may possibility may expanded correction na expanded flat, A, B, C na ganun. Possible. Hindi natin sure, pero pwede rin ganito. Pwede rin ganito, no, na may 1, 2, 3, 4, 5 tayo kasi medyo mahaba yung 1. So medyo mababa yung probability. Pero para malaman natin na ano na etong move na second wave na to second wave lang, kailangan 0.5 at 0.618. So nasa ano tayo? Nasa exactly 0.618 tayo sa ngayon. Okay? So kapag nag-breakout pa tayo dito, medyo magdadalawang isip tayo dyan. Pero pwede umabot ng 0.88 to, hindi natin masasabi. Pero nga, dapat dito sa mga area lang na to ang rejection yan. Okay, kung second wave lang siya. So maraming basa, no? Siguro yun lang yung update natin. Ang kakalabasan, no, dalawa lang babantay natin dito. Either dito magre-reject, or etong point na to push up para sa 45,500 na higher high targets, or possibly hanggang dito lang, no? Hanggang dito lang sa mga area to. So kaya ako sinasabi, abangan natin yung lower potential na lower highs kasi kapag nagkaroon tayo ng lower highs, so papakita ko lang na mabilis ha. Huwag natin burahin yan. Burahin lang natin itong mga to. Tsaka possibly yan. So ang sinasabi ko dito, no, wag tayong maglo-lower highs dito sa mga area to. Kasi kapag dito tayo nag-bounce at nag-lower highs lang tayo, bearish yun, kakalabasan, or sabihin natin mga dito lang sa mga area to. Pag doon natapos ang pump, makaka-expect ako ng malaking dump ang susunod. Kasi pwede natin masabi meron tayong first wave. So dito nabubuo yung mga dito nabubuo yung mga head and shoulders pattern. Meron tayong first wave, meron tayong second wave, meron tayong third wave. So sa loob nito meron tong A, B, C. Sa loob nito meron tong 1, 2, 3. Okay? So ito, aalisin ko lang to saglit ha. Ayan, aalisin ko to mga to. Tsaka ito, tsaka ito. Yan. Burahin na rin natin ito mga to. Hindi natin kailangan to. So ano ba mapapansin nyo yung sa natirang mga drawing natin? Meron tayong head and shoulders pattern na ganito. Head and
shoulders pattern. So ito medyo delikado na to, no, na nagkaroon tayo ng some sort of breakdown. Actually baka dito, kung dito yung lower high na aabangan natin, most likely dito ang ang pivot point natin, no? So kailangan natin pag-ingatan tong paparating na push up na to kung mag lower high. Kasi kapag sabihin natin makabanda dito lang or medyo lower dyan na ganyan na right shoulder, kailangan natin mag-ingat, no? So maraming confluences na puro bearish nga lang to, no, ang problema. So meron tayong ascending channel na madalas nagbe-break to the downside, at meron tayong potential head and shoulders pattern ng ano ba tawag dito, continuation to the downside para sa third wave, no. So meron mga ganitong klaseng patterns na weakening pattern ng kalabasan. So ingat lang tayo doon. Tingnan natin ang DXY at S&P 500. Okay naman si S&P 500 nag ATH na ata. Check natin. Hindi pa, malapit na mag ATH si S&P 500, no? So ingat lang tayo siguro. Si DXY nag-bounce na siya dun sa 0.88. So meron na siyang some sort of reaction galing sa 0.88. Okay? So ito yung final fibs para masabi natin okay, bullish pa si DXY. Para maging bullish tayo sa BTC, kailangan maging bearish ni DXY. Okay? So ayun lang siguro update natin. Wala tayong trading idea kasi masyadong maraming probability. Pang-update lang to bago mag-start ang bagong taon, no? So, Happy New Year! GG's boys, ingat sa trades.